Maraming salamat po sa ating Panginoon Diyos. At isang pinagpalang umaga po kay Pastor Mal at kay Pastor Nicky. Nawa po ay patuloy po kayong samahan ng ating Diyos. Maging ang inyo pong kalakasan at kalusugan sa araw-araw. Maging kila Pastor Johnny at ating nasa Buglon. Patuloy po kayo ng ating Diyos. So ngayong umaga po, kumusta po? Ngayon po ay unang linggo ng buwan ng Mayo. Ano po? Sinong sumama kahapon sa Santa Cruzan? May Santa Cruzan kahapon, sinangalan no? Ang traffic dyan, no? Uwi namin galing sa Inago. Alam naman natin, no? Kapag buwan ng Mayo, Santa Cruzan, marami rin mga event. So ngayong umaga po, sino po ang nakakaalala na may mga guest pastor po tayo dito na nagkaroon po sila ng vision, yung pananaw nila na ang POTC Church ay mag-i-extend o lalaki siya. Natatanda niyo po? Amen. Nai-imagine niyo po ba kung ano ang magiging POTC Church in the future? Na-imagine niyo po ba? Amen. Dapat po, ma-vision po natin, dapat ang ating pong imahinasyon na dapat ay makita natin ang malinaw kasi yun po yung vision. Yun po yung nilalakaran natin. Na dapat po, ang POTC Church ay mag-multiply. Hindi lamang po ng member, kundi maging yung church. So, salamat pa rin sa Diyos kasi yung vision na yun, dapat malinaw po sa atin yun. Kasi yun po ang lalakaran po natin. Ano? Kapag malinaw sa atin, ibibigay po yun ng Lord. Pero mahirap po para sa atin pag hindi pa tayo handa. Kailangan rin po tayo dahil magmumula po yun sa atin. Tayo po ang kikilos. Gagamitin po tayo ng ating Diyos. Ano po? At ngayon din po, ay dapat, kung ano yung pinagagawa ng Diyos, dapat malinaw din po sa atin. Sa mga nagdaang buwan po, ano, kung natatandaan niyo, ang ating tema po ay about mission. Yung last Sunday po ng April ay doing God mission. Dapat po, yung buwan na yon na nagtapos po, na halos ang ating pong napapakinggan ay more on or about mission. To share the gospel. Paano natin ibabahagi, paano ba natin ito i-share. Mga kapatid, may natatandaan po kayo, isang challenge po ito sa atin na kailangan tayo ay mag-share. Mahirap ano? Madali. Dapat. So, pag madali, dapat meron tayong ini-invite. Kung mahirap pong mag-share, siguro po mas madali ang mag-invite. Ano po? Mag-invite. Tayo, dalhin natin sila sa Panginoon, sa church. Para sila ay makapakinig tungkol sa paghahari ng Diyos. So ngayong umaga po, ang ating pong tema ngayon ay paglago o spiritual growing. At ang ating pong topic ngayong umaga ay growing in Christ. Lumalago dapat kay Kristo. Ano po kapag sinabing lumalago kay Kristo, ano po ang unang naiisip po natin? Anong ibig sabihin ng lumalago kay Kristo? Dapat po atin po isipin o suriin ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa atin? At ano ang dapat natin gawin para tayo ay lumago kay Kristo?
Ang text po natin ay ating pong mababasa sa Aklat ng Colosas. Ayan po. Sa Colosas chapter 2, verse 6. Kung mapapansin niyo po, kung may Bible kayo, mapapansin po ninyo dyan, ang nakalagay na pamagat po niyan sa kanyang context ay ganap na pamumuhay kay Kristo. So tayo po tayong lahat, basahin natin ang sabay-sabay yan. Ayan. In 1, 2, 3, mga taga-Colosas, chapter 2, verse 6, sapagkat tinanggap ninyo si Kristo, si Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, sa umaga po ito, kami po ay buong puso na lumalapit sa iyo. Dalangin namin sa mga oras na ito na ang kaunawaan, Panginoon, sa mensahe ito ay tunay po, Panginoon, na maranasan namin bilang mga Kristiyano, bilang iyong mga anak. Tunay nga po na mataas ka sa umagang ito at salamat po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. Maliwanag po dyan. Ang sabi dyan, tinanggap ng inyo si Kristo Jesus bilang Panginoon. Ano po? Sabi dyan, mamuhay kayo. Sabi, mamuhay sa paraang karapat-dapat. Isa po itong paalala dahil mga Kristiyano na po tayo. Pinapaalalahanan po tayo ni Apostol Pablo na gawin natin yung nararapat na buhay. Sa verse 7, ang sabi dyan, magpakatatag. Bakit sinabi magpakatatag? Kasi po may mga pagsubok o trials tayong pagdadaanan sa buhay. Sabi dyan, patuloy na lumago. Patuloy na lumago. Malalaman natin mamaya kung bakit sinabi ng patuloy kayong lumago. Ibig sabihin, kahit tinanggap natin si Kristo, ang sabi ni Paul, patuloy na lumago. Paano ba yun? Ang sabi niya, magpakatibay. Patuloy na lumago sa pagkakilala kay Kristo, sa Kanya. At sunod, magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Tingnan niyo po ang sabi po dito, next slide po. Ang sabi diyan, ang paglago kay Kristo, diyan isang panibagong paglalakbay ng pagiging mas katulad ni Jesus sa pamamagitan ng isang malalim na relasyon sa Diyos at isang buhay na namumuhay ayon sa kanyang kalooban. Next. Ang sabi diyan, ang paglago na ito ay kasama ng aktibong pakikibahagi sa mga gawain tulad ng pananalangin, pag-aaral ng Biblia, pakikisama at paglilingkod na naglilinang ng espiritual na kapanahunan at isang kasiyasiyang buhay Kristiyano. Ito ay isang tuloy-tuloy na proseso ng pag-aaral, pagsunod at pagpapahintulot sa biyaya ng Diyos at ng banal na Espiritu na gumawa sa ating buhay. Next, ang paglagong espiritual o spiritual growth ay ang pagtunlad ng isang Kristiyano sa kanyang bagong buhay o sa kanyang kaugnayan at pagkakilala kay Kristo tungo sa pagiging tulad ni Kristo. Napansin po natin, dapat pinapalalim tayo nito. Bakit? Tingnan po natin. Bakit kailangan natin lumago? May mga paunahang espiritu po ng paglago kay Kristo. Una po, ang sabi dyan, kilalanin si Kristo. Kilala po ba natin si Kristo? Dapat kilala natin. Lalo na mga kapatid ngayon, bilang mga Kristiyano, dapat mas kilala natin si Kristo. Alam mo bakit? Kung dito po sa ating komunidad, lalo na ngayon nalalapit ang eleksyon, dapat kilalanin natin ang ating mga ipuboto. Yung ating iluluklok, tama? Dapat kilala natin. Huwag tayong nakabase lang doon sa napapakinggan lang. Kailangan kilala natin, nakita natin kung ano ang mga ginawa nito. At sino ba ito? Dapat kilala natin. Hindi ako sa inyo magbibigay kung sino na ang nais ninyo.
Pero mga kapatid, bilang mga Kristiyano, ang sabi ko nga po, manindigan tayo na dapat hingin natin kay Lord ang tamang desisyon. Una po, bilang mga Kristiyano, tayong ilaw. Dapat nakita natin, nagmasik tayo, ano ba ang mga nagawa nito noon. Dapat kilala natin sila. Ano ba ang kabutihang naigulot nito sa atin? Dahil ngayon po ay malinaw na pipili tayo. Hindi po natin maiiwasan yan at pipili tayo. Nasa puso natin yan. Alam natin. Bawat isa sa atin may karapatan pumili kung sino yung ating mga leader na ilalagay sa ating bayan. Sulat, balik ko butante. Parang ayaw mo. Sino mga butante rito? Isa lang? O, magbibigay pa naman ako. Hindi, totoo. Karamihan ng butante rito sa Amos, may karapatan talaga bumoto o pumili. Pero, dapat kilala natin. Ngayon, kung kilala natin kung sino ang ating pipiliin, yung deserve ng ating pagpili, kung sila ay deserve, mas higit lalo si Kristo. Dapat mas kilala natin si Kristo. Bakit? Bakit mga kapatid? Tuloy natin. Palalimin ang iyong pag-unawa pagkakilala kay Jesus sa pamamagitan ng Biblia at pananalangin. Mga kapatid, minsan ako, kahit pagod na no, katulad kagabi, pagdating namin galing sa seminar, umatin po pala ako ng seminar, rebuilding, bakang title po, ano po yun, seminar about po doon sa kaagapay ng, basta kaagapay po. Siyempre po ngayon, medyo iba yung nasa focus ko. So, sa mga seminars po kasi maraming bagay at natututunan tayo upang kung paano natin magagawa yung mga dapat natin gawin dito sa loob ng church maging sa labas. Kung paano makakatulong at kung paano natin mahuhugot ang ating mga sarili. At ang mga bagay na ito, marami tayong natututunan yung mga hindi pa natin narinig mo nga pala. Kasi bakit? Sa seminar ngayon, binanggit kasi doon na dapat ang mga Kristiyano alam nila ang batas ng Diyos. Alam ba natin ang batas ng Diyos? Alam natin yan. Mayroon po tayong 10 Commandments sa Old Testament. Pero pagdating po ng Panginoon Hesus, dalawa na lang. Sino nang alam po? Na dalawa na lang. Bakit dalawa na lang? Magtatanong bakit dalawa na lang? Hindi naman po yung binawasan. Wala na po yung binawas. Ang 10 utos po, nahati po sa dalawa kasi ang 5 utos doon, utos para sa Diyos. At ang 5 utos po roon ay sa tao. So wala naman po doon binawas. Baka akala natin meron na bawas kasi dalawa na lang. Ang totoo, ang sabi nga ni Kristo, tinupad niya, na-fulfill niya ito, natupad yung nasa mga kautusan. Wala po siyang binawas doon o inalis. Mas pinagaan kasi ang sabi niya, mahalin mo ang Diyos ang buong puso, kung malakas mong kaluluwa, igalang ang iyong ama at ina. Doon sa unang utos, yung pangalawa, mahalin mo ang kapwa, katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kapag love mo ang Diyos, susundin mo ang Diyos. Amen? Pag ayaw nyo, pag mahal natin ang Diyos, sumusunod tayo sa Diyos. Mahal natin ang kapwa, pinamahal natin, ginagawa natin ang mabuti. Sige nga, sabi mo sa katabi mo, mahal kita kapatid. I love you with the love of the Lord. Ang pagmamahal po, siya pong nakasintro sa atin kung bakit magagawa natin ang mga bagay-bagay. Ang sabi, kilalanin si Kristo, palalimin ang iyong pag-unawa. Pagkakilala kay Jesus sa pamamagitan ng Biblia, ang susinan ko sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Yung Word of God. So, maliwanag po dapat yan. Philippians chapter 3 verse 10, sabi niya, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang
kamatayan. Iyan po si Apostol Pablo. Kahit na personal niya na-encounter si Kristo, ang sabi niya, mas gusto pa niya palalimin. Gusto niya pang makilala. Dapat ganun din tayo mga kapatid. So, kapag ganoon, ano po ang dapat natin gawin? Sabi niya, palalimin natin ang pagkakilala kay Jesus. Katulad po ni Pablo, mas kinangad niya ang mas makilala niya si Jesus. Lumago sa pagkakilala kay Jesus. Isang halimbawa na dapat natin, sabi dyan, tularan ng mga Kristiyano. Kung kulang sa unawa, pray. Kung kulang sa karunungan, pray. Manalangin at humingi. Ang totoo po, ang sabi po ng Bible, wala pa tayong hinihingi. Bakit lagi po natin nakakalimutan? Sino na po ang humingi? Minsan po, may mga hiningi tayo matagal ibigay. Kasi hindi naman pala yun ang gusto ng Diyos na ibigay sa atin. Ano po? Minsan, may mga bagay na hindi natin maunawaan. Tingnan niyo po, ang sabi niyan, manalangin. Humingi. Sabi po sa Santiago chapter 1 verse 5, kung mayroon mang nagkukulang sa inyo sa karunungan, humingi siya sa Diyos at ibibigay ito sa Kanya nang walang pagmamaramot o panunumbat. Kailangan lang po natin humingi kay Lord. Lord, lagi naman ako nananalangin, lagi naman ako humingi sa iyo, pero hanggang ngayon, hindi mo naman binibigay. Ang tanong, ano ba ang hinihingi natin talaga? Ako po, ang hinihingi ko po, service. Malapit ang ibigay ni Lord. Amen? Oy! Pinangahawakan ko yun, ibibigay yun ni Lord. Para naman, mapabilis naman ako, hindi na ako magbabay, hindi na ako pawis na pawis pagdadating dito. Kasi yung pinangahawakan ko yun eh. Sabi ko, Lord, may ginagawa ako, sa iyo ang nagtatrabaho. Siyempre, hindi mo naman nahayaan na mahirapan ako. Sa kanya ako nagtatrabaho tayo, kay Lord tayo nagtatrabaho, kaya saan natin? Si Lord din ang magpuprovide ng pangangailangan natin. O yun mga kapatid, kami, ni Sister Tisno, itong nagdaang buwan ng April, March, siyempre, graduation ng mga bata. Pag sinabing graduation, marami pong gastusin at marami rin pong bayarin. Siyempre po kami, medyo, ang sabi nga ng iba, natagilid raw, natagilid. Pero kailangan natin pantayin yun. So, ang Diyos natin ay provider. Maniwala tayo na may gagawin siya. Hindi naman tayo nilagay sa kalagayan iyon kung hindi niya ipoprovide ang pangangailangan natin. So, salamat sa Diyos kasi bakit? Nag-graduate na po tapos na Nabayaran na po. Iyon po yung biyaya po, blessings po ni Lord na minsan hindi natin inaasahan. Ganun pa man, ang bawat isa po sa atin, may kanya-kanyang blessings. May kanya-kanyang binibigay si Lord. Kaya lang minsan, yung ibinibigay niya, yun yung hindi natin inihingi. Kaya ang akala natin, hindi mo naman tinupad, Lord. Pero pansinin po natin, dapat kilala natin si Kristo, kilala natin ang ating Diyos. Pag kilala natin, hindi tayo nag-aalala. Minsan kasi po, kami mag-asawa napaisip po ako, ano ba yung mag-part-time job ako sa tubuhan? Mag-extra. Kaya lang naisip ko rin, nawawala yata yung faith ko doon. Si Lord naman, kaya sumunod na panalangin ko, Lord, bigyan mo ng wisdom. Ano ba ang mga dapat kong gawin? Ang sabi niya, magpatuloy ka lang. Akong bahala sa iyo. Kasi gusto ko rin magtrabaho na rin Alam mo bakit? Sabi ng misis ko, wala tayo ganito, wala ganyan si ganyan. Okay lang yun. Ang pinakamahalaga po, inuuna natin si Lord. Amen. Ano man ang kalagayan po natin, hindi po niya tayo pababayaan. Gusto naman. Hindi po, ang totoo po, lahat tayo dumaraan talaga sa ganong sitwasyon. Kahit na yung mga mayayaman, dumadaan din po dyan. Mayayaman, ha? Hindi po. Ang mayayaman po, nagigipit din po yan. Dumadaan din po yan sa mga ganun na sitwasyon. Hindi lang tayo. Kaya lang nagtataon sila ay meron. Pero pag dumating ang araw, pag dumating ng meron na rin sa iyo, ibibigay si Lord, dapat handa ka na rin. O
sino man sa atin. Dapat ready tayo kung paano natin tanggapin. Dapat kilala natin si Kristo. Ano po? Kung kulang sa karunungan, kulang. Ano man ang kakulangan sa atin, hingin natin kay Lord. Pero, meron tayong ginagawa. Ano yung ginagawa? Maglingkod tayo kay Lord. Isa po sa trabaho natin, maglingkod. Maglingkod tayo, kailangan natin share the gospel. Isang bagay po, isang trabaho po yun. Ngayon, kung meron man iba tayong talento para tayo ay makagawa ng sarili natin na pagkakakitaan, pwede yun. Kasi yun po yun sa atin, regalo sa atin. Yun po yung wisdom ni Lord. Minsan, tuwatanggap kami ng mga Simon and siya, yung mga nadali lang na hindi kami pupunta ng Divisoria, yun po ang tinatanggap namin. So, ang sabi dyan, dapat kilala natin, at ang Diyos ay hindi maramot at hindi siya nanunumbat. Pag binigay niya na, bigay sa atin. Yan po ang una, dapat kilala natin si Kristo. Ikalawa po, sumunod kay Kristo. Ang sabi dyan, sundin ang mga utos ng Diyos at mamuhay ng isang buhay na sumasalamin sa mga turo ni Kristo. Ano po iyon? Matthew chapter 22, verse 36, 40, kanina nabanggit ko to. Sabi dito, Guro, nagtanong po ang mga alagad, Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon, mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang ikalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moses at ang katuruan ng mga propeta. Isipin niyo po, doon po sa 5 books of law o Pentateuch, maraming utos po doon, bukod po sa 10 commandments. Pero ang sabi po dyan ni Jesus Christ, nakasalalay na doon ang buong kautusan ni Moses at ng mga propeta. Sino po nang babasa ng Bible? Doon po sa Old Testament. Pag napansin niyo po doon, marami pong utos ang Diyos, bawal doon magpatatok. Sino man may tatok dito? Bawal po doon. Sa lumang tipan po yun. Sa Deuteronomy chapter 28, ang isang chapter ng 28, hati sa dalawa. Ang sabi doon, sa verse 1 hanggang 15, kapag ikaw ay sumunod sa Diyos, ang kasunod doon ay pagpapala. Sa kalahati noon, hanggang sa huling verse noon, pag hindi ka sumunod, mayroong curse, usumpa. Dapat alam natin yun. Kaya, ang Leviticus ganun din. Pagkain ng dugo, bawal. Ang dugo ay buhay. Marami pong kautosan doon. Pero ang sabi ni Kristo, sabi dito, kapag mahal mo ang Diyos, pag minahal mo, buong lakas, buong puso, buong kaluluwa, at mahalin mo ang iyong kapwa, katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili, ang buong kautosan nakapaloob doon. Kautosan ni Moses, yung 10 commandments, pati yung mga isinulat ng mga propeta. Napakadami po yan. 5 books of law. Kaya nga tinawag po siyang 5 books of law. At meron ang sumunod po doon ay 12 books of history. 12 books, minor prophets. 12 books, major prophet. Tapos yung mga sunod doon, poetry. Mga patula. Marami po. Kaya tayo po, ang sabi doon, kung paano natin, doon sa una, kung paano natin makikilala si Kristo sa pamamagitan po ng Biblia sa salita ng Diyos. So, napakahalaga po sa atin na dapat malaman natin. Kasi tinanong nga si Kristo, ano po ang pinakamahalaga? So, pagmahal natin ng Diyos, ginagawa natin ang part natin sa paglilingkod. Mahal natin ang Diyos, kaya isinishare natin. Kailangan na ibahagi natin sa kanila. Sa mga kaibigan natin, Uy kapatid, mahal ka ng Lord. Kahit pa siya ang pinakamasamang tao, mahal ka ng Lord. Bakit? Lahat tayo makasalanan. Kaya naman dito, kaya bumaba ang Kristo dahil sa atin. Dahil mahal niya tayong mga makasalanan. So hindi lang tayo na nandito ngayon. Dapat maging yung mga nasa labas din. Mahal natin. Isa po ito sa parte ng paglago natin bilang isang mananampalataya. Dapat nagpapatuloy. Sabi dito, ang pagmamahal sa Diyos, naghahatid ito sa paglilingkod. Pagmahal natin ang Diyos, kailangan natin maglingkod. Susunod ka sa mga utos niya. Mayroon pong pagsunod. Ang pagmamahal sa kapwa at pagmamahal sa Diyos. Mayroon pong pagsunod. Ano po? Unang 1 chapter 4, verse 20 hanggang 21. Ang sabi po dyan,
ang nagsasabing, iniibig ko ang Diyos, subalit napupot naman sa kanyang kapatid, ay isang sinungaling. Kung ang kapatid ng kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa ating Kristo. Ang umibig sa Diyos ay dapat din umibig sa kapatid. Malinaw po iyan. Kahit po tayo nasasaktan, kahit po may nagagawa hindi maganda sa atin, o ang kapatid natin sa atin, o tayo man nakakagawa, both side po, dapat pares po natin ginagawa ang part na iyon. Kasi magkakapatid nga po tayo kay Kristo. Pero minsan napakahirap po gawin nun. Mahirap? Magkakapatid tayo kay Kristo. Dapat, kailangan natin gawin yun. Mahalin natin. Pinakamahirap gawin po, ang totoo po, yung magmahal sa kaaway, sabi ni Kristo, mahalin, ubigin mo ang iyong kaaway, mahirap po, patawarin ang nagkasala sa iyo. Pag ikaw sinampal, pasampal mo pa. Huwag naman ganun, no? Pero sabi ng Bible na, sinampal kayo, pasampal mo pa isa. Pero ako, kahit isa ayaw ko. Kasi, ibigin ko na nga siya eh. Pag inaaway ka na, sabi mo na yun eh. Wala naman mangyayari sa atin eh. Malaki kasi ako, no? Pero nung araw ganon, ang sinasabi po ng Biblia, minsan tayo sa pusag nangis natin, no? Ay, ayaw ko talaga. Pero kung ikaw ay nasampal, masakit na yun. Tapos dalawa na masakit. Kung namaga ito, dalawa na maga. Pero utos ng Diyos po yun. So kung paano natin ipapakita, paano natin ipaparamdam, ipapadama ang pag-ibig na sinasabi ng Diyos, kapag sinabi niya, kailangan natin gawin. Sa mag-asawa na lang. Sino mag-asawang hindi nag-aaway? Ngayon, hindi kayo titingin na. Tingnan yung mga asawa na, kung yung mga asawa na, kami, lagi akong inaaway din dito. Pero ano lang yun, yung salita lang, hindi naman wala naman sakitan. Kasi ako talaga ang prinsipyo ko sa sarili ko. Kapag ako nagkaroon ng panahon, kapag ako nagkaroon ng guilty, mamaling ko siya. Hindi talaga siya sasaktan. Pero, physical, hindi talaga nasaktan. Pero yung emosyon, nakagawa ko ng hindi maganda noon. Mas masakit pala yun, no? Pero dapat yung mga lalaki ganoon, isipin ng mabuti sa mga binata. Mga binata rito, tas ang kamay ilan mga binata rito. Kasama kayo tatay, binata kayo? Hindi pala. Hindi nga, mga binata. Tas ang kamay ng mga binata, mga nahihiya pa kayo. Pero kalahating binata, kalahating may asawa. Yung mga binata, isang paalala no, kung gusto ninyong magkaroon ng maayos na pamilya, masayang pamilya, ipag-pray nyo kay Lord. Bakit? Sabi po sa Bible, sa Kawikaan, sabi po, ang lahat ng bagay sa mundo, namamana. Kayamanan, bahay, lupa, pwedeng mamana yan. O ngayon, kung walang lupa, di walang minana. Pero yung mabuting may bahay, regalo dapat ng Diyos. Eh paano kung masama yung nagkasawa? Kaninong regalo? Kay Tanim daw. Dalawa lang naman pwedeng magregalo. Pero, kaya minsan, ang isang pamilya, nagkakamali dahil ang isang lalaki o isang babae, kapag nakita, uy, pugi, gusto ko to. Kasi sino ba? Ayaw, pugi na lang talaga. Kaya lang, minsan doon nagkakamali ng pagpili ang tao. Tapos sa huli nagsisisi, dapat pala hindi ko pinakasalan. Sana ko hindi pa ako nagpakasal, dapat ngayon, mayroon ako kasawang mayaman. Sana ngayon, hindi ako naghihirap. May relate? Wala naman siguro, no? Pero totoo po yun ang realidad ng buhay natin. Kaya dapat bilang mga Kristiyano, mga binatang dalaga pa, no? Kilalanin na natin si Kristo. At kung ano man ang kulang sa atin, hingin natin sa Kanya, ipag-pray natin. Doon tayo unti-unting lalago, mauunawaan natin kung ano ang nais ng Diyos sa bawat buhay natin. May plano po ang Diyos sa bawat buhay natin. Ang ikatlo po, eto po, spiritual na pundasyon. Ang sabi dyan, gawing pundasyon ay si Kristo. Ang dapat pong pundasyon ng ating pananampalataya ay si Kristo. Sa mga mag-asawa, ang dapat na pundasyon natin ay si Kristo. May isang pastor po nagsabi sa akin, pag ang tao daw, babae, lalaki, pag kinasal, hindi na sila iisa, dapat tatlo. Oh, bago yun ha. Yung iba kasing narinig ko noon, kapag ang mag-asawa, babae, lalaki, kapag kinasal, nagiging isa. Ngayon, hindi na. Dapat sila ay tatlo. Bakit tatlo? Kasi nasa gitna nila si Kristo. 1 plus 1 equals 3. Di tatlo sila kasi ang gitna ay si Kristo. Pundasyon. Kasi ang idea ng pamilya
ay nagmula rin po sa Diyos. Sabi nung ng paglikha, malungkot ang tao. Sabi ng Diyos, likhain natin ang babae. Sa una po, pamilya. Nung magkasala sila, pinalayas, no? Dahil wala nang katuparan, talagang parurusahan ng Diyos ang lahat ng tao. Saan po nagmula rin ang idea ng pagpapatawad. Pinadala ang Kristo at una siyang ipinadala, nagmula rin siya sa isang pamilya. Kanino? Kay Maria at Jose. Doon din siya nag-umpisa sa pamilya. So napakahalaga ng pamilya. Pag nagkaroon ng kaguluhan sa komunidad, kaninong pagkakamali? Sa komunidad o sa pamilya? Sa pamilya po. Bilang pamilya, kaya dapat ang pundasyon natin dyan ay si Kristo. Kasi ang problema sa ating komunidad, nag-uumpisa rin po sa pamilya. Pag may pamilya po tayo, may mga anak. Halimbawa, may mag-asawa ni Sister Tess. Pag may anak kami, lalaki, bata pa na, siga, loko, may tungtuan tayo, di ba? Pag nabubulit, pag-away sa buwan, tapang ng anak ko. Mali pong prinsipyo. Kasi kapag tinutuloy po natin yung bata, nakasanayan ng ganon, maghanda na tayo ng pampiyan sa paglaki niya. Sanay na siya. Pero kapag sawayin mo siya, bata pa lang, tinuturuan na natin siya na maging tama yung kanyang attitude, yung kanyang lalakaran. Kasi lahat po ng problema sa ating komunidad, nung nasa Shadak Office kami, nakita ko po doon sa mga kinakaunsaling ko, na karamihan sa kanila, pag nagtanong na ako, ano ang pinagkukunan at bakit na naging umanto sa kanyang kalagayan. Ang sabi niya, pamilya. Ang sabi ng iba, sa asawa. Pero ang lahat ng problemang yon, nagmumula po sa pamilya at kapag lumabas na yan, problema na po ng government. Pero nag-umpisa po lagi ang problema sa pamilya. Kaya dapat, ang espiritual na pundasyon natin ay si Kristo. At bilang mga Kristiyano, tayo po ang magtuturo sa ating mga anak. Tayo po yung pagmumulan upang sila ay hubugin. Ipakita na natin sa mga magiging anak natin, sa mga binata pa, no? Sa mga dalaga, at kung meron yung mga may anak na maliliit hanggang maaari, tayo na po ang magturo sa kanila. Na kung may ginagawa mali, sabayin na po natin kasi hindi po yan magiging maganda pagdating ng araw. May mga prinsipyo po o pananaw na akala natin tama pero mali pala. Ang dapat ay si Kristo. Ang sabi diyan, kaya ang sino mang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Ayun po yan sa Mateo. Tingnan niyo po, ang isang lalaki na ginawang pundasyon o sentro, si Kristo, ay parang sabi diyan, parang yung lalaki na nagtayo siya ng bahay sa may bato. Hindi siya matitibag kahit mag-lindol pa, magtakulan man yan, hindi siya maano. Bakit? Ang batong yan ay si Kristo. Matibay. Sabi pa sa unang Corintians chapter 3 verse 18, dahil wala ng pundasyong maaari pang ilagay maliban sa nailagay na, at ito'y walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Wala nang pwede pang ilagay dahil nailagay na siya, si Kristo. Siya ang ating pundasyon. Ayan. At Efesios 2, chapter 2, verse 20, ang sabi na, tayong mga mananampalataya ay katulad ng gusali, na ang mga haligi ay ang mga apostol at ang mga propeta, at ang pundasyon ay si Kristo Jesus. Tingnan niyo po, ang mga haligi ay yung mga propeta at mga apostol. Bakit sinasabi na haligi? Kasi sila po ang nagpahayag. Sila na po, nung matapos ang pangalan ng Kristo, sila po ang nagpatuloy para maipahayag, maipahagi ang magandang balita ng kaligtasan. Ang siyang nagbibigay pag-asa sa bawat pamilya. So wala pong ibang pag-asa kundi ang Panginoong Jesucristo. Siya ang pundasyon na dapat nating tungtungan o lakaran. Gawin nating sentro ng pamilya. Kasi masalunod po ang buhay. Kung makikita po natin, alam niyo po, sa Facebook, ang daming lumalabas na kung sari-saring mga kasiraan, sari-saring mga kaguluhan, pag sa Facebook po kayo magbukas. Sino po ang laging nag-Facebook dito? May mga paninira dito, may mga paninira doon, may mga kaguluhan dito, road rage, maraming bagay.
nagtuturuan. So bakit nangyayari ang mga ganito? Bakit wala silang takot? Yun po ang mga malaking katanungan ngayon. Bakit nang kayang gawin ng isang tao na gumawa ng kwento sa utos ng Diyos? Sabi noon, huwag kang tatayong saksi na hindi mo naman alam dahil kasalanan yon. Yung mag-imbento ka ng kwento para lang siraan ng isang tao, kasalanan sa Diyos. So kung ganun po ang kalalagayan ng tahanan ng tao, malulungkot tayo, maging ang Diyos. Mayroon pang panahon o pagkakataon, tayo bilang mga Kristiyano, bilang ilaw na po, tayo ay may kakayanan o may karapatan na sawayin sila. Kung tayo kung nakakasalamuhan, kung meron po tayo nakikita o gano'n, pili po natin silang sawayin. Ang totoo po, may karapatan po tayo. Pero hindi po natin naawayan sila. Kapatid, hindi naman ganyan. Baka hindi naman totoo yan. Kasi marami po nangyayari hindi nila alam. Kung ano lang napakinggan, kung ano lang yung narinig, ayun na. Na-share na. So, gawin natin yung pundasyon ng Panginoong Hesus. Ang ikaapat, ang sabi dito, lumago sa biyaya. Ang sabi niya, pahintulutan ng banal na espiritu na kumilos sa iyong buhay upang hubugin ka na maging katulad ni Kristo. Pahintulutan. Ano po ang sinasabi na pahintulutan? Dapat po nagpapasakop tayo sa banal na espiritu. Tayo po mga Kristiyano, nung tanggapin natin ang Panginoong Kristo, may ibinigay siyang gabay sa bawat isa sa atin. Iyon po yung banal na espiritu na dapat lagi natin kasama. Na dapat hindi natin hinahayaan na masaktan siya. Alam niyo po, sa Biblia, kung nagbabasa po kayo, katulad po doon kay Saul, King Saul. Sino na po nakabasa noon? Si David doon ay bata pa. Nung si David ay nagawa niyang talunin si Goliath, nagkaroon ng inggit yung Saul na yun. Pero si Saul, si King Saul ay inanoint ni Samuel. Ibig sabihin, pinili na rin siya ng Diyos para maglingkod. Pero sa bandang huli, naging masama si Saul. Bakit? Nagkaroon siya ng inggit kay David. Yung inggit pala ay napakasama. Bakit? Ang inggit sa tao, halimbawa, ako po, pag nakadama ako ng inggit sa isang tao, na sobra ng pagkainggit, ang Santong Espiritu na dapat na nag-iingat sa akin, ay hindi na siya sa aking maniliran. Iaalis yun, iiwanan ako. At ang sabi noon, ang pumalit sa kanya, Espiritu ni Taning. Hanggang sa ibinigay sila sa kaaway para sila ay mamatay. Nadamay yung anak, sinaitan. Sino mga alam ng pinto nun? So tayo mga Kristiyano, dapat inaalagaan natin ang ating sarili. Iniiwasan natin na makagawa ng hindi ayon sa mga mundo. Kasi ayaw po, naglalaban po ang dalawang yan. Ang makamulat at espiritu na nasa atin. Kaya tayo, manatili tayo. Ang biyaya ng Diyos, ang sabi dyan, pahintulutan ng banal na espiritu na makakilos sa ating buhay upang tayo ay bubugin. Siya po ang nagpapaalala sa atin. Minsan, ganito po yan. Sa atin ang pera, lamang ang buhay ay si kapatid. Kasi tanin yun, lalang eh. Sabi naman ng banal na, wag yung angel. Si tanin naman, sige na, ayayin mo na. May conviction. May nagpapaalala. Kung meron po tayong banal na espiritu, meron din po yan, si tanin na andyan din yan. Tuksoin din tayo yan. Pero sabi dyan, pahintulutan natin ang banal na espiritu na makagawa sa buhay natin. Makakilos, hubugin tayo kasi siya ang nag-iingat, siya ang gumagabay sa atin. Ang sabi dito sa Tito chapter 3 verse 4 hanggang 7, ngunit nang mahayag ang biyaya at pag-ibig ng Diyos sa ating na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa. Iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng banal na espiritu na nagbukas sa atin at nagbigay ng bagong buhay. Masaganang ibinigay sa atin ng Diyos
ang banal na Espiritu sa pamamagitan ni Yesu Kristo na ating tagapagligtas upang sa kanyang biyaya ay maituring tayong matuwid at makamtan natin ang buhay na walang hanggan na ating inaasahan. Yung biyaya po ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos sa atin, ipinadama niya po, ibinigay niya sa atin. Nahayag po sa atin. Nakita natin. Ang sabi dito, iniligtas tayo ng Diyos hindi dahil sa mga mabuting gawa, kundi dahil sa awa. So, ang paggawa ng mabuti, hindi po nakapagligtas. Nakalito? Yung paggawa ng mabuti, hindi po nakapagligtas. Pero dahil iniligtas tayo ng Diyos, kaya tayo gumagawa ng mabuti. Dahil meron na po tayong Kristo sa ating buhay, kaya tayo gumagawa ng mabuti. Dahil kung tayo ay hindi pa iniligtas ng Diyos, hindi natin kayang gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Wala tayong conviction, wala kung si kapatid na hihirapan. Bigyan mo nga ito ng munting tulong. Ang ganoong mga attitude ng isang Kristiyano ay hindi nagmumula sa atin, kundi ito ay nagtutulak mula po sa banal na Espiritu. Siya nag-iingat na nagkakabay sa atin. Tinuturuan niya tayo ng ating mga dapat gawin. Dahil kung tayo lang, hindi natin po kaya. Pero mapalad tayo dahil tayo ay mga Kristiyano na. Ang sabi pa dyan, hinugasan tayo. Kaya tayo, meron na tayong bagong buhay. Hinugasan na, dahil Kristiyano tayo, hinugasan na tayo. Kaya ang sabi dyan, dapat tayo ay lumalago na sa biyaya. Yung biyaya ng Diyos na yon, dapat ay sumasagana sa atin. Kung paano natin itong tinanggap, ganun din natin itong ibinabahagi sa iba. Dahil yun po ang trademark natin. Yun pong tatak na yung tatak ni Kristo. Nagsasakripisyo para sa iba. Nagpapaubaya sa iba. Ganun po ang tatak ni Kristo. Mapagmahal, mapagbigay, mapagpaubaya, matulungin, maawain. Yun po yung tinanggap natin na biyaya mula sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi pa dito, upang sa kanyang biyaya, maituring tayong matuwid at makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Sa biyaya po na yan, tingnan niyo po, ito po kasi, ang pinag-uusapan dito, patungkol na po sa ating mga Kristiyano. Ang pagiging ganap na po natin. So, isa po itong paalala. Next po. Ikalima, ang sabi dyan, magsanay ng mga espiritual na disiplina. Ano yung mga espiritual na disiplina, mga kapatid? Ang sabi, makisali sa regular na pananalangin, pag-aaral ng Biblia, pakikisama at paglilingkod upang linangin ang espiritual na paglago. Upang linangin ang espiritual na paglago. Unang Timoteo chapter 4 verse 8, sapagkat kung may mabuting na idudulot ang pagsasanay natin sa katawan, may mas mabuting na idudulot ang pagsasanay sa kabanalan sa lahat ng bagay, hindi lang sa buhay nito, kundi maging sa buhay na darating. Ang sabi po dyan, kung nagsasanay tayo, sino po ang mga nagja-jogging, buwagin po dito? Nag-i-exercise. Sino po? Pero yung iba po, yung mga nanay yan, sila, nakita ko yung mga nag-i-exercise. Mahalaga po ang ehersesyo sa ating buhay, sa ating physical. Pero yung ibang mga nanay, sa loob pa lang ng bayan, may ang panon, kunting kilos-kilos pa, para na sila may exercise. Kasi, takot ng pawis. Tama? Para ka lang nag-exercise. Kung mahalaga daw ang ehersisyo sa buhay ng isang tao, mas higit dapat na i-practice natin yung pamumuhay ng may kabanalan. Kung ang tao ay kailangan ng ehersisyo para sa magandang kalusugan at pangangatawan, mas malaki po ang pakinabang nito sa ating. Bakit? Ano po ang ating target dito? Ang buhay na walang hanggan. Iyon po ang i-prepare ng Diyos sa atin. Na dapat natin
sanayin. Dapat nating i-practice sa buhay natin. Dapat ganito na tayo. Paano tayo lalago? May mga katanungan kasi, mga kapatid. Una, napakinggan nyo na ito, no? Paano ba tayo lalago sa ating pananampalataya? Paano ba ako makakasunod kay Kristo? Paano ko ba malalaman kung ano ang kalooban niya sa akin? Ano ba ang nais kong gawin? Kapatid, ibinigay na po ito sa atin. Kailangan natin linangin. Kailangan natin makisaling. Kailangan natin disiplina sa ating sarili. Kailangan natin sumama. Magpalakasan. Ang totoo, sa pag-aaral ng Biblia, hindi natin kayang maunawaan minsan sa pansarili natin. Kailangan natin pananalangin, regular. Ipanalangin ang bawat isa. Napakalaga, mga kapatid, na tayo ay patuloy na lumago sa ating pananampalataya, sa ating pagsunod kay Kristo, sa pagkakilala kay Kristo. Kailangan natin lumago sa ating pananampalataya Kristiyano. Conclusion po tayo. Ang sabi diyan, yakapin ang pangmatagalang paglalakbay ng buhay Kristiyano. Unawain ang paglago kay Kristo ay isang panghabang buhay na proseso na nangangailangan ng pasensya, tiyaga, at patuloy na pag-aaral ng kanyang mga salita, ang Biblia. Ang tanong, mga kapatid, nakahanda na ba tayo rito? Tayo po tayong lahat. At diyan po tayo magtatapos. Hallelujah. Sige po, kawin tayo. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Puso ko ay maralak sa'yo. Narapat ka sa pagpuri, lumalaki ang pagsamba. Jesus, ikaw ang nais, mapagkailanman. Narapat ka sa pagpuri, lumalaki ang pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Dakilang Diyos, salamat sa umagang ito, Panginoon. Amin pong itinataas sa inyo ang buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, tunay na ang bawat isa ay mahina. Kaya naman, O Diyos, patuloy mo kaming samahan, patuloy mo kaming gabayan, patuloy mo po kaming turuan. Ama, ang bawat isa ay tunay po na maraming napagdadaanan hindi magandang kalagayan sa buhay, maging ang sitwasyon na kung minsan ito pa ay minsan ay tunay po na nagpapahina sa amin. Kaya naman, O Diyos, sa mga oras na ito, amin pong ipinagkakatiwala sa iyo ang bawat buhay namin. Panginoon,
samahan mo kami, anuman ang nais mo, Panginoon, sapagkat kami ay mahina, sa unawa ay kulang, kaya naman po Diyos kami ay humihingi sa iyo. Sa mga oras na ito, Panginoon, patuloy mo kaming turuan. Ang puso namin, Panginoon, patuloy mo ito unawa, maging sa aming isip, Panginoon, kung gaano kahalaga na kami ay magpatuloy upang kami ay patuloy na lumago, patuloy ka namin na makilala. Lord, hindi madali ang bawat gagawin na ito. Subalit, amin na po itong pinagkakatiwala sa iyo na ikaw mismo, ang iyong banal na Espiritu, ang patuloy na mag-iingat at mag-guide sa amin. Siya ang mag-aakay sa amin kung paano namin magagampanan, kung paano kami makakatuon sa bawat panawagan mo, maging kung paano kami magbabahayag, at paano namin ibabahagi ang kabutihan mo na aming tinanggap. Ama, sa umaga ito, Panginoon, nawa ang bawat isa, Panginoon, ay tunay na ikaw ang siyang naparangalan, ikaw ang nataas. Salamat sa gawain ito, at ang lahat ng ito, Panginoon, ay amin pong pinagpapasalamat sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang lahat ay nagsabi na, Amen. Di po, magandang po.